Okay, thank you po. Pwede tayong tumuloy. Sa punto pong ito ay magkakaroon tayo ng pagkakataon kung meron po kayong mga katanungan sa ating pong schedule sa lahat po na natalakay natin sa bahaging ito ay meron po ba kayong mga katanungan? Please pause the video for questions. Yan po sa inyong notes, page 7 pa rin po. So, ano ang mga hinihingi sa atin, anong kailangang paghandaan kung sakali po na magsisimula at gagawin po natin itong Bayanihan Church Planting Network. Number 1 ay marami pong pagbabasa na gagawin. Kaya nga po doon sa schedule, sinama po natin kahit kayo nagbabiyahe, kailangan magbasa kasi kailangan talaga magbasa para maghanda sa network meeting. Wala pong masyadong mahabang lecture sa network meeting. Ayaw natin mahabang lecture, so habang nagsasalita. So, sa network meeting, ang mangyayari ay konting summary nung topic, tapos interaction, action planning, coaching. So, tatalakayin natin sa grupo natin kung ano yung mga mga bagay na dapat isagawa. So, ang kailangan gawin, para walang masyadong lecture sa ating network, ay magbabasa tayong lahat ng team leaders and coaches. Kailangan magbasa ng mga portions so your church can multiply in preparation for the network meeting. Para may idea na tayo. Para pagdating doon, konting summary, diretso sa action planning. Okay, next, number 2. Field work. Bawat buwan, dahil ito pong bayanihan ay for 1 year, bawat buwan, meron pong specific things to work on. At ito po ay gagabayan tayo nito habang lumalaon ng network. Bawat buwan may gagawin ngayon. At gagabayan po kayo. Meron tayong mga checklist. Titingnan natin sa susunod na point. So, bawat buwan may ganyan. Kapag hindi nagsagawa, may iwan tayo. Marami po kami mga teams na hindi nagpatuloy, hindi nakapag-plant ng church tuloy, at hindi na dumalo sa network dahil akala nila yung dating sistema na dadalo lang, makakaalam, tapos hindi magsasagawa. So, meeting 1, hindi nagsagawa. Meeting 2, pagdating ng meeting 3, gusto na namin magsagawa, iwan na. Layo na. So, mas mabuti na kapag nagsimula tayo ng meeting 1, yung assignments na dapat trabahuin, gagawin talaga. Para sa susunod, hindi mapapatungan. So, may mga field work na kailangan isagawa. Number 3, isang binibigyan din natin ng focus ay spiritual life development. To help strengthen our spiritual lives, so we have Bible reading assignments, memory verses, writing paragraph titles, mga basic po yan. Pero kahit po yung mga matatagal ng pastor at mga lingkod ng Lord, pag dumadalo sila ng network, lalo nilang na-appreciate yan. Back to basic. Paano nangusap ang Lord sa akin? Pagdating ng network meeting, binabahagi nila itong fresh na pangungusap ng Lord sa akin at lalong nagiging spiritual na kalakasan ng bawat isa sa network. So meron pong readings, dyan din po Bible readings for spiritual life development. Titingnan po natin yung page 9. Pwede po bang puntahan natin ang ating pong sa delegates notes, page 9. Diyan po natin makikita yung pong Church Planting Implementation Guide sample. Ito po yung sinasabi ko kanina na field work. Merong gagabayan tayo buwan-buwan kung ano mga dapat isagawa for that month. So tingnan po natin. Ito po ay sample lang. Ito ay month 3. Nakalagay po dyan, date distributed, kung kailan ipinamigay ito, ito po ay iuwi ng bawat team leader and coach sa month 3. Pagkatapos ng meeting network number 3, pag-uwi itong dadalhin. Target date of completion, yung susunod na buwan, next network meeting. Name ng team leader and church planter, and then name ni coach. Tinan po natin yung mga nasa baba. So yung field work, kapag number 1, we have completed all of the necessary items to confirm our target barangay. And we have finalized our decision on our target barangay. So yan ang work area sa buwan na yan.
So kapag nagsagawa na ng mga napag-usapan natin sa network, sinagawa nyo na yan, sa buwan na yan, check na. So, ready na kayo sa susunod na hakbang. Ganun din number 2, we have listed top priority needs in our target barangay that our church can help meet. Kung nagawa na, check. And then ganun din po yung number 3, our team is functioning and has worked together to accomplish all of the above. Hanggang sa reading in your church can multiply, at reading sa Bayanihan Church Planting, and kung mayroong mga assignments kay coach, ay dyan po ilalagay. So itong palaging titignan ni team leader, kumusta na ako sa aking mga dapat gawin for this month, handa na ba ako sa next network meeting. So kung check ng lahat, handang-handa na. Napakaganda. Isang hamon po ay kung talagang magsasagawa, kung talagang magpo-focus ang church natin at talagang magsasagawa ng mga dapat gawin buwan-buwan, mga field work, reading assignments, and lahat ng ito, guaranteed po yan sa loob ng isang taon, sa tulong at biyaya ng Panginoon, makakapag-plant tayo ng church. Naniniwala po ba kayo? Yeah. Siyempre, mahalaga yung tulong ng Panginoon, hindi natin naalisin yan. Pero kung talagang magtatrabaho, gagawin, makakaasa po tayo, may tagumpay tayo. So yan ang ating implementation guide. Yan po yung number 4. Meron pong interaction. How do you feel about these assignments? Pwede po ba uli balik sa grupo at pag-usapan natin anong damdamin mo sa mga assignments na yan? Reading and field work at lahat po ng nabanggit natin sa mga readings and assignments. Please pause the video for 2 minutes for interaction. Page 8. Meron po kayong makikitang form dyan po sa right side. Ang tawag po natin ay Coaches Report Form. Ito naman po ay makakatulong sa ating network facilitator, kung sino po yung nangunguna sa inyong network, para malaman niya ang kalagayan ng bawat church planting target sa kanyang network. So, mangyayari po, yung team leader na merong implementation guide na chinecheck niya. So, pagdating ng network meeting, ipapasa niya yan kay coach, titignan ni coach na kumpleto ba ng aking team leader, and then fill up pa niya ang coach's report form. Sabi po dyan ay name of the coach, name ng team leader, and date of last coaching appointment, kung kailan sila nag-meet nito nakaraang buwan. And then, the person I'm coaching has completed all items on the implementation guide for the past month. So, pagpasa kay coach, kompleto ba? Nabasa ba? Naisagawa ba? Check. Lalagyan po ni coach dito, yes. If no, which items were not completed? And then, remarks, kung anong gustong ilagay ni coach. And then, meron pong sa baba din para kay coach, I, the coach, have completed all items for coaches on the implementation guide for this past month. Yes or no? If no, which items were not completed? So, matapos po itong fill-upan ni coach, ipapasa po ng mga coaches sa network na yan, kay network facilitator, and then si network facilitator, dyan niya malalaman kung ang mga target areas ba ay on target, or lagging behind, or medyo advanced, or magandang kalagayan. So makakatulong po yan sa aming mga network facilitators. So yan po ang coaches report form. So mga coaches, handa po kayo kasi monthly ay magpifill up po kayo ng ganitong form, coaches report form. Now, bibigyan ko po kayo uli ng pagkakataon para po magkaroon tayo dito ng question and answer. Kung meron pa po kayong mga tanong, please pause the video for question and answers.